Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Acampo. And today is October 25, 2025 and our topic is all about ano ang sekreto ng matagumpay na pamilya. So our concept is all about unity of the family. So mula pa sa simula ng kasaysayan, ang plano ng Diyos ay para sa mga pamilya na maglakad sa pagkakaisa. So, nagpapalaki ng mga sanlilahi na nagmamahal, gumagalang at naglilingkod sa Kanya. So, ang tunay na pagkakaisa ng pamilya ay hindi lang pagiging malapit sa isa't isa, kundi pagkakaisa sa layunin at pananampalataya. So, kapag si Kristo ang naghahari sa tahanan, ang kapatawaran ang pumapalit sa galit. So, ang kapayapaan ang nagtatagumpay laban sa kayabangan. At ang pag-ibig ang nagiging pundasyon ng ating relasyon sa lahat. So, our Bible readings is all about Joshua chapter 24 verse 15 ASD version. Pero kung ayaw ninyo maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung kanino kayo maglilingkod. Pero para sa akin at sa aking sambahayan, maglilingkod kami kay Yahweh. So, dadako na tayo sa ating teaching, unity of the family. First is our family must be united in Christ and mission. So, yung bawat pamilya ay tinawag na magkaisa sa ilalim ng pamumuno ni Kristo. So, kapag si Jesus ang sentro ng tahanan, nagiging malinaw ang layunin ng bawat miyembro, ang maglingkod at pagbigay kawalhatian sa Diyos. Dahil ang pagkakaisa ito ang nagiging lakas laban sa tukso, alitan at pagkahawatak-watak. Second is our family must be united in purpose and service. So, ang pamilya ay dapat may iisang direksyon ang maglingkod sa Diyos sa anumang paraan. So, maaaring magkaiba ang talento at tungkulin ng bawat isa, ngunit pareho ang puso sa paglilingkod kapag sabay-sabay na gumagalaw ang pamilya para sa layunin ng Diyos. Nagiging daluyan ito ng pagpapala. And last is our family must be united in word and prayer. So, ang pamilya ay tumitibay kapag sabay-sabay silang nagbabasa ng salita ng Diyos at nananalangin. So, sa ganitong paraan is natututo silang magpatawad, umanawa at magtiwala sa Diyos. Dahil ang pananalangin bilang pamilya ay nagbubuklod sa kanila sa kapayapaan at direksyon ng Panginoon. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is make it your life goal to win your family to Christ. So, huwag kang mapagod na ipanalangin at hingkayatin ang ating pamilya na makilala si Jesus dahil ang tunay na tagumpay ay kapag nakasama mo silang lahat sa pananampalataya. So, sa bawat maliit na pagkakataon, ipakita natin ang pag-ibig ni Kristo sa ating pamilya. Second is mobilize your family to serve the Lord. So, syempre, turuan mong maglingkod sa simbahan o sa community ang ating mga pamilya. So, kahit sa simpleng paraan lamang. Dahil ang sama-samang paglilingkod ay nagpapalalim ng relasyon natin sa isa't isa at sa Diyos. So, sa ganitong paraan is nagiging sentro si Kristo ng ating buhay, pamilya. And last is maintain a regular family devotion and prayer. So, syempre, dapat tayo maglaan ng oras araw-araw o lingguhan upang magsama-sama sa panalangin at pagbabasa ng Biblia. So, kahit simpleng dasal o maikling talakayan lang is mahalaga ang consistency dahil ang regular na devotion ay nagiging ugat ng matatag na pananampalataya at pagkakaisa. So, ngayon ako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how can you practically unite your family in Christ. So, syempre, maaari natin pag-isahin ang pamilya natin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng regular na family devotion, pagtutulungan sa simbahan at pagbabahagian ng mga pagpapala at pasasalamat sa Diyos. So, sa halip na unahin ng mga away o pagkakaiba, syempre, piliin natin unawain ang panalangin at pag-unawa sa isa't isa. So, natutunan ko sa devotion na ito na ang tunay na tagumpay ng pamilya ay hindi nasusukat sa yaman o karangyaan, kundi sa pagkakaroon ng pusong sabay-sabay na naglilingkod at nagtitiwala kay Kristo. So, sa ating buhay, sisikapin nating maging instrumento ng pagkakaisa sa ating tahanan sa pamamagitan ng pagmamahal, pagpapatawad at pananalig sa Diyos. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa biyaya ng pamilya na ipinagkaloob ninyo sa amin. Lord God, naway si Kristo ang maging sentro ng aming tahanan, ang aming gabay sa bawat desisyon at relasyon. Lord God, turuan nyo kaming magmahal, magpatawad at pagkaisa sa paglilingkod sa inyo. Ipagkaloob ninyo sa aming pamilya ang kapayapaan, pananampalataya at pag-ibig na nagmumula sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen.